Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por Dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Naglunsad ang mga militanteng mambabatas ng Signature Drive. Ito raw po'y para mapabilis ang pagpapaalis sa posisyon kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, naglunsad ang makabayang block ng kampanya para mangolekta ng pirma ng mga kapwa mambabatas para sa kanilang impeachment bid laban kay VP Sara. Hinimok po nila ang mga kongresista na papanagutin si VP Sara sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd na nagkakahalaga sa mahigit 600 milyong piso. Kapag nakuha nila ang pirma ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara, 1/3 di 33.3% ng 380, 106. 106. 106 pala kailangan. Isang resolusyon ng impeachment ay ipadadala sa Senado para masimulan ang paglilitis. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. Dos por Dos. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi, hi, hi. Take a little walk Maganda muli. and go try. Lamig. Lamig. Viaduct looms like a Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Totoong Friday na ho ito, mga magulang, mga kapatid, mga kapitbahay, mga Ayun. kapuso, mga kapamilya, mga Ayan. kapatid. in a dusty black coat. Baka kayo'y hindi pa rin maniwala. Today is Friday, December 6. December 6. Ayan. Kumusta po kayo? Kayo ba'y nagsimula ng makatanggap? Nabasa ko to. Solicitation pa na. Ayan, kayo ba'y nagsimula ng makatanggap ng mga solicitation? So iba-iba pala. O kayo ba'y nagsimula na rin makatanggap ng mga ganere? Yun. Yun. Ayan. Nakikita niyo ba yan? Ayan. Saan ba galing ere? Mother, saan ba galing ere?
Tingnan mo nga naman. So, iba-iba pala yung party ng bawat department. Oo naman. Tapos Oo, may, dito sa MBC. Sa MBC. Tapos may meron din na pambuo. Meron ding pambuo. Kaya ihanda mo na yan. Maganda yung naisip mo na Kaya- tatakas ka na sa... Kaya mother, pasensyahan tayo ha. Alam mo na. Huwag kang mag-alala at iiwanan ko naman sa iyo. Iiwanan naman kita sa isang napaka may maluwag na palad at nasa magandang Bakit ako? kinabukasan. Bakit ako? Nasa mabuting kamay. Kayo. At ayan, sabi ko lang, di ba, may mga nagsimula na ba kayo makatanggap ng mga ganyan? Hindi lang solicitation letter, kundi ho mga regalo. Ito pa natanggap natin ngayon. Teka, mawawala lang ako sandali ha. Ayan, Ito. Ayun, tinan mo Magang nga chibog, naman. magang chibog yan, ah. Magang pachibog ito at nakalagay ay happy birthday. Happy birthday. Secretary Ayan. Cesar Chavez. Ayun! Happy Tingnan mo birthday, nga. Secretary! Secretary Cesar Chavez, CBC. CBC. Wala ba tayong patugtog man lang dyan, Norman? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Kay Presidential Communication Secretary Cesar Chavez. Yan. Ilang taon na ba si Secretary Mother? Ha? Wag na. Di ba? Okay, sige, okay na. Wag na. Pero bata pa si Secretary. Siyempre naman. Yan, Secretary, happy birthday ha. Malaman namin marami kayong trabaho diyan sa Malacanang. Lalo pat abala rin ngayon ng mga senador at kongresista sa budget sa Bicameral Conference Committee. Subsob ang kanilang mga nakasubsob sila sa trabaho. Nagsusunog ng kanilang mga kilay. Pero dapat masunod kung ano yung gusto ng Pangulo, kumbatsero. Tandaan natin yung naging pahayag ni Secretary Arsenio Balisaca no isang araw na ang gusto ng Pangulo ay matiyak na mapopondohan ang mga priority projects ng kanyang administrasyon. Yun yung mga legacy projects, kumbatsero Ayan, Hindi yung project na pagka ginawa ngayon, wala na bukas. Tapos gagawin ulit. Gagawin uli. Yun yung pinagkakaperahan ng mga project Yung parang consumable. Parang sabon. Gagawa ka ng gusto kong maging negosyo, sabon. Para ubos lagi. Ayan, para laging may bibili. May bibili, laging may demand. Ayan. Yung ganyang project na met-mea sira. Yun parang consumable yun. Yan sa gobyerno, yun yung sabon. Pero ayaw ng Pangulo na ganun ang mangyari sa project niya. Ang gusto ng Pangulo ay tiyak na mapondohan ang mga legacy projects. Ibig sabihin yung mga flagship projects. Na kahit na wala na sila sa pwestong matagal na, ito yung ginawa. Ito yung ginawa nung panahon niya. Ito yung pinapondohan nung panahon niya. Yun ang magagandang mga projects. At lalo na yung mga projects na malalaking projects na pinopondohan din ng mga dayuhan, yung mga ng ibang bansa, yung mga tinatawag pong foreign assisted projects. Nakakahiya naman na pinopondohan ng ibang bansa, tapos wala tayong pondong counterpart na inilalagay. Kaya hindi umuusad ang project. Nako naman. At kahiya-hiya tayo, no? Nakakahiya tayo. Isa dyan, kumbatsero, na napapahamak, halimbawa, itong mga tulay. Mga tulay at mga riles. Mga riles ng tren. Ang tindi, kumbatsero. Kaya nabibitin. Kung maipapakita ko lang sa iyo, hindi ko naman alam kung dahil lang sa budget ito o dahil sa kahinaan ng DOTR. Ito, alam mo ba, kumbatsero, na ito palang papadala ko nga sa iyo, Yuel, andyan ka ba? Yuel, are you there yet, Yuel? Andyan. Alam mo bang itong North Trail Project,
North Rail Project. North Rail. Oh. Oo. Oh, ito yung dito, yung mula Caloocan na papuntang Bulacan, papuntang Clark. Papuntang Clark. Buwan na po na nakatiwangwang ito pong North Rail Project. Naku po. Walang taong nagtatrabaho, nakatenga. Paano ma-achieve yung gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na connectivity, kumbachero? Yung bang mas marami ang gagamit ng Clark Airport, kung itong project na to, DOTR, calling, nakatenga. Oo. Paano ko ba maipapadala sa iyo ito, kaibigang Yuel? Ito. Ipapadala natin. Isa lang yan, isa pa lang yan. Isa pa lang ito. Yung North Rail, ang tagal na yan. Di ba, naging, ano pa yan dati? Ano ba tawag yan dati? May project na may tawag na dyan dati. Pinonduhan na yan dati ng China. Oo. Yung NBN ZTE Rail. Yan yun. Yan ba yun? Di ba? Sinimulan na yan dati tapos na hindi natuloy. Hindi natuloy. Mukhang ang laki rin ng nawala sa atin diyan. Ang tindi nitong So ngayon pala natetenga na naman dahil hindi napoponduhan. yung counter meron ho para lang ho sa kabatiran ng marami sa atin. May mga proyekto ho na inihihingi natin ng tulong sa mga dayuhan. Halimbawa, sa Japan. Yeah, Ayan, Japan. Meron dati yung sa China. Yun. Sa Amerika, may mga ganyan at iba pang mga bansa. Popondohan nila, pero ang karaniwang requirement diyan, may counterpart fund. Hindi naman sosolohin. Hindi sosolohin. Yan. Halimbawa ng JICA, yung Japan. Hindi naman solong popondohan lang ng JICA. Kailangan may counterpart fund. Ikaw na si Japan. Sagot sa kahirapan. Napopondo sa project. Ba't mo popondohan? Kayo nga ayaw niyong pondohan eh. Ayun. Ayaw niyong maglagay man lang ng pondo dyan. Ba't namin lalagyan yan? Mismo. Di ba? Oo. Yun, ganun ho nangyayari dyan sa mga projects na yan. Isa yun. Saka kumusta na ba subway? Yun, yung subway na yan. Kumusta na ba? Asan na ba tayo Noong sa pa natin subway? pinapangarap na makatikim ng subway, bakit ano na? Dati, nung panahon ni Secretary Art Tugade, may binabanggit siya na bago matapos ang term ni Pangulong Duterte. Siya binabanggit na partial operability. Ibig sabihin, makakakagat na tayo ng konti diyan sa subway na yan. Ano nangyari? Nanong malyari, Mario habe? Josep. Kaya nga, Secretary Jimmy Bautista, Secretary, baka naman kayo po mabait na nga ang Pangulo, mabait pa Baka kayo. super bait pa kayo. Ito yung sinasabi natin, kumbachero, nakatiwangwang lang yan. Nakatiwangwang, buwan na ang binibilang yan. Ito yung North Rail. Yung papunta ng Clark, ito yung party ng bandang Esitex ito. Tingnan niyo po yung itsura. Nakatiwangwang, buwan na po yan. Nadadaanan ko yan nung madalas akong magmotor dyan sa lugar na yan. Nakikita ko na nga yan. Tumawid na yan dun sa yung galing ng Tarlac. Papasok ka sa Esitex. Sa Esitex para makapunta ka ng NLEX. Tumawid na yan dun wala na pala. Wala na hanggang ngayon, ganyan pa rin. Kasi sinasabi ng DOTR, inaasahan daw na sa 2028 ay magbubukas na ang bahagi ng North-South Commuter Railway mula Clark, Pampanga hanggang Valenzuela. Paano magbubukas? Walang gumagawa. Ay, nako. Siya kapag paatras ng paatras yan, naging 2028 na ngayon. Patagal. Ito nga, wala man lang makitang gumagawa dyan sa picture. Wala. Buwan na yan, kumbachero. Yung net na, yung safety net na nakalagay, wala na. Natunaw na. Wala na, kumbachero. Mario Josep. Yun ang sinasabi natin. Kaya tama yung ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos na pinulong niya ang lahat. Na ang budget dapat nakalaan dito sa mga legacy projects na may high impact projects, kumbachero. Ito yun. Na makikinabang, mas malaki, mas matagal. Pakikinabangan ng hindi lang na ngayon kundi ng mga susunod pang henerasyon.
Oo. Hindi ang mga flood control projects na yan na napakalaki palang pera. Yun. Napakalaking porsyento ang Nako. nakukuha. Ang mga kumpanyero ng bayan, katuyigan at ka-Jerry. Dos. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalamtang. Lakyam di Chaphun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is tuhanan. Balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, December 6, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Paggamit ng Bacolod City ng technology para labanan ang paglaganap ng pekeng PWD IDs, pinuri ng Senado. 20,000 magsasaka sa Central Mindanao nakalaya na sa halos 1.5 bilyong utang sa gobyerno. Wage hike sa CAR o Cordillera Administrative Region at Mimaropa aprobado na sa Regional Wage Boards. VP Sara pinangangambahang hindi na naman sumipot sa NBI sa December 11 dahil may Thanksgiving party sa media. Opa! 4 ang patay, 25 sugatan sa karambola ng mahigit 20 sasakyan sa Katibunan Flyover, Quezon City. American vlogger na si Eastman pinatay ng mga kidnapper ayon sa Zamboanga PNP. ACS Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Pinuri sa pagdinig ng Senate Ways and Means Committee ang hakbang ng Bacolod City Local Government na lagyan ng QR code ang mga persons with disabilities o PWD IDs. Sa gitna ito ng investigasyon ng Senado hinggil sa pagkalat ng mga pekeng PWD ID sa bansa na nagresulta ng pagkawala ng mahigit sa 88 bilyong piso sa pamahalaan. Hindi lang PWDs ito, pati senior citizen ito. Ang daming gustong-gustong maging senior citizen kahit na kahit bata pa. At ang dami-daming gustong magkaroon ng disability kahit wala naman disability. Kahit walang disability. Dahil sa 20% discount. At ang nakapagtataka diyan kung sino pa yung mga may kaya. Ang kakapal eh. Sila yung kumukuha ng ganyan. Ang kakapal kung At tuwan-tuwa kapag nagagamit nila. Napapahagikik. Pag nakakaisa sila sa kapwa nila. Pag nagamit nila sa restaurant, Hindi ba? tuwan-tuwa. Nakakainis. Tuwan-tuwa sila. Ito po sa ilalim ng administration ni Mayor Albi Benitez. Matindi pala si Mayor Albi. Ayan o, si Mayor Albi. Mayor Albi. Nagpatupad ng... Iba talaga si Mayor Albi. Iba na talaga. Iba na talaga tong si Mayor Albi Benitez. Nagpatupad po si Mayor Albi ng QR code sa ID ng mga senior at PWDs sa layuning palakasin ang seguridad ng data at pigilan ang paglaganap ng mga peking IDs na ito. Maaaring ang makaapekto sa operasyon ng negosyo at proseso ng gobyerno. Ang inisyatibang ito ni Mayor Albi ay nagdala ng pagbabago sa susunod na antas upang palakasin ang seguridad ng data and transparency na nagpalakas sa tiwala
ng mga residente at negosyante dahil nagkaroon ng assurance na ang lahat ng mga transaksyon ay ligtas. Sa pagdinig, sinabi ni Mayor Alvin na handa siyang i-share. Yun ang mainam. Yan maganda. Pwedeng gayahin yan. Handa siyang i-share sa ibang LGUs ang ginamit nilang technology para labanan ng paglaganap ng mga pekeng PWDs and senior IDs. So what Bacolod did was we found a way where restaurants and establishments can validate whether the ID is real or not. So as you can see, all our PWD IDs now bear a QR code. So the QR code, the same information that you see in the ID, when a business establishment will scan this QR code, it will appear. No, so they can easily validate whether the ID is real or not. New York accent mo, Mayor, real time yun, no? Pag, kasi di ba QR code, cellphone lang, ganun cellphone, gagano, makikita mo na yung, yung data. Yung data information. Yung At doon nga, nalaman nila na pati mga taga City Hall ng Bacolod na hindi naman PWDs, ay meron. Yan ang sinasabi natin. Yan ang sinasabi. At baka akala nyo yung establishment ang naloloko nyo. Yung gobyerno mismo niloloko eh. Alam mo kung ba't yaro, yung discount. Kaya nagtataka naman ako sa ibang mga establishment. Ba't ayaw magbigay nagsusungit pa. Nagsusungit pa. Samantalang yun naman ay tax deductible. Yung pong discount na yun ay pinapasan ng gobyerno. Ayun. Alam nga naman pasanin ng mga negosyante yun. So ganun pala, pinapasa ng sa gobyerno din. Kaya kayong mga nasa establishments na yan, pag pinakitaan kayo, at mukha namang senior na. Senior, wag nyo nang sungitan, wag nyo na higpitan. Wag na. Takot-takot to. Ang ayaw lang magbigay talaga ng 20% discount yung mga negosyo na hindi nakarehistro. Ayun, pag hindi nakarehistro. Paano ka magre-request sa gobyerno ng deduction, tax deduction, hindi ka nga nagbabayad ng tax. Yun pala ang dapat na gawin ng mga seniors natin at PWDs. Pag ayaw i-honor, sabihin nyo, baka hindi ka rehistrado, no? Hindi ka nagbabayad ng tax, no? Hindi ka nagbabayad ng tax, ano? Ikaw, isosoplong kita. Yan ang tingnan nyo, sinasabi. baka yung buong bill ninyo hindi na pabayaran sa inyo. Totoo yun. 6:30 na ng umaga, lakyampwa. Ayan, nakalaya na sa halos 1.5 bilyong pisong pagkakautang mahigit 20,000 beneficiaries ng agrarian reform sa Central Mindanao. Pinangunahan po kasi ng Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng Certificates of Condonation with release of mortgage. Sa kanyang talumpati, masayang ibinalita ng Pangulo sa mga magsasaka ng Sarangani, Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat at Davao del Norte na burado na ang kanilang utang sa gobyerno. Kasama ang amortization, interest at surcharges. Napakaswerte naman. Ayon sa Pangulo, katuparan ito para sa mas magandang kinabukasan at matatag na agrikultura at ekonomiya. Kasama rin sa ipinamamahagi ng Pangulo ang e-titles at Certificate of Land Ownership Awards. Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na maaari nang gamitin ng mga magsasaka sa ibang pangangailangan ang kanilang naipong pambayad. Ganda nito, sobrang ganda nito upang mas dumami pa ang ani at mas mapataas pa ang antas ng kalidad ng kanilang kabuhayan. Itong araw po na ito ay isang patunay sa pangakong pungihan. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang paggawad ng mga Certificate of Condonation with release of mortgage o yung tinatawag nating COCROM ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na pagmamayari ng ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes at iba pang mga surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na.
Doon ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. ACS Balita. Alas 6:32 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Ito pa isang good news. Aprobado na sa National Wages and Productivity Commission ang taas sahod ng mga manggagawa sa Cordillera Administrative Region at sa Mimaropa. Dahil dito tataas ng 40 pesos ang arawang sahod ng mga empleyadong kumikita ng minimum sa Cordillera. Ibig sabihin magiging 470 pesos na ang kanilang daily minimum wage mula sa 430 pesos. Sa Mimaropa naman magiging 430 pesos na ang kanilang minimum na pasahod mula sa dating 395 pesos per day. Ipatutupad ang aumento simula December 24. Aba. Samantala, aprobado na rin ang 1,100 pesos na monthly increase sa sahod ng mga kasambahay. Kaya taabot na sa 6,000 ang buwanang sweldo ng mga kasambahay mula sa dating 4,900 pesos. ACS Balita. Pinangangambahang hindi na naman makasipot si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng NBI sa December 11 ugnay sa iniimbestihang kill threat nito laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito yung makarating kay NBI Director Jimmy Santiago na may importanteng Thanksgiving party si VP Sara para sa media sa December 11. Ang petsa na itinakda para sa kanyang pangakong pagharap sa ahensya matapos na maudlot ito noong 1 linggo. Sinabi ni Santiago na sakaling hindi na naman sumipot si VP Sara sa December 11, tuloy pa rin ang kanilang investigasyon na nakasentro na rin sa hinggil sa claim ng Vice Presidente na may banta din sa kanyang buhay. 4 ang patay, 25 sugatan sa karambola ng mga sasakyan. Ang tindi nito yan sa Katipunan flyover sa Quezon City kagabi. Sa report ni RH27 Noche Caca, sangkot sa aksidente ang 16 na motorsiklo, 5 four-wheeled vehicles, isang bus at isang truck. Ayon sa Quezon City Traffic Sector 3, dakong alas 6 ng gabi nang mawala ng preno ang isang 10-wheeler truck pababa sa flyover, dahilan para araruhin o suruin ito ang isang bus, 2 SUV, 2 L300 at ang mga motorsiklo. Kabilang sa nasawi ang 3 babae at 3 lalaki at 1 babae. Dahil dito pansamantalang isinara sa motorista ang kahabaan ng Katipunan flyover northbound kagabi dahil sa naturang aksidente. Normally kung batsero, pagka ganyang oras, napakabagal ng traffic dyan eh. Oo, talaga. Traffic dyan, alas 6 ng gabi, rush hour po yan. Bakit kaya umabot ng ganitong, naswerte bang maluwag ang traffic dyan? Tsaka pababa kung batsero, galing sa flyover, pababa, nawala ng preno, ayun. Sinuro ang mga sasakyan doon. Grabe po yung pangyayari. Ay, naku. Mamayan, tabayanan niyo po ang mga follow-up dyan mula sa ating mga RH reporters. Patay na ang American vlogger na si Elliot Eastman matapos itong dukutin sa Cebuco, Zamboanga del Norte noong October 17. Ito po ang kinumpirma ni Lieutenant Colonel Ramoncillo Sawan, Acting Police Regional Office 9 spokesman, batay sa extrajudicial confession ng naarestong suspect. Sinabi ni Sawan na batay sa pahayag ng suspect, kaagad namatay si Eastman matapos itong barilin sa binti at tiyan nang magtangka itong tumakas habang nasa bangka noong ding araw nang ito'y kidnapin, kaya itinapon ito sa dagat. Bigo pa rin ang mga otoridad na matagpuan ang bangkay ni Eastman sa lugar kung saan ito itinapon. Alas 6:36 ang ating oras, nagbabaga pa rin ang ating mga ACS Balita. ACS Balita. Number 1. Sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.
maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, matikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Uy nga pala, kumbatsero, nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa atin kaninang madaling araw? Sa atin sa atin sa Amerika. Ang lakas na lindol, magnitude 7 na lindol at nagpalabas pa ng tsunami warning dyan sa malaking bahagi ng California. Northern coast ng California. Pagka northern sa kanyan, sa bandang sa may San Francisco. Ay, kasama San Francisco. San Francisco, Oo, di ba ang San Francisco ay lindulin yan eh. Lindulin yan. Andun lang sa ano yun, yung dagat, katabi lang ng dagat. Tapos andun nga yung kulungan, di ba? Andun yung Albatros. Albatros, tama. kaya hindi mabaho dun. Alam niyo ba yan? Di ba? Diba? Doon nga. Naalala niyo tuloy ito si Nicolas Cage eh. Nung sa pelikula niya, pinasok niya yan. Yung Albatros. Hirap tumakas dyan eh. Yun, hanggang sa Oregon pala, sa Portland. Mataas, northern part ng Amerika. Mag-ingat po kayo. Magnitude 7, malakas yun. Malakas, kumbachero. Kaya yung mga kababayan natin dyan, na mga Pilipino, na patuloy pa rin nakikibalita sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, dugong Pinoy pa rin. Kahit na American citizen na kayo. Siguraduhin nyo lang na American citizen na nga kayo, ha? Kapag ka naman kayo ay dugong Pilipino kayo, tapos hindi rin kayo dugong Amerikano, tapos 30 years na kayo dyan, TNT kayo. TNT kayo. Maganda-handa kayo. At mukhang dyan yata sa Texas, may pinapagawa ng malaking kulungan para sa mga illegal immigrants. Matindi ring manakot itong si McDonald. Kahit hindi pa nakaupo. Merong mas malakas manakot doon, babae, taga Texas. Siya yata yung... Alam mo yung mga taga Texas, matatapang talaga yan. Matatapang talaga. Pag binitawan mo yan lang. Pag binitawan mo, pagka Texas. Talaga mga habol kagad yan. Matindi yan. Pero kailangan bugahan mo ng gin. Naging manok matatapang talaga nagre-ready na kumbatsero. Meron na silang pinapagawang mega detention facility. Antindi para ito sa mga illegal, undocumented mga illegal aliens. At kasama na ho dyan ang mga Pilipino. Kaya kung kayo may mga kamag-anakan na hanggang ngayon nasa Amerika, walang papeles, at sinasabi nila, mag-isip-isip wala naman yan. Wag niyo masyadong palalakasin ang loob ninyo. At kung may pamamaraan para maging legal ang pananatili doon, gawin niyo na. Gawin na sa lalong madaling panahon. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:43 ang ating oras. Hindi katanggap-tanggap ang ginagawang paninirang puri ng umano'y mga bayarang trolls sa mga miyembro ng Quad Committee. Ayon kay House Quadcom Chairperson Robert Ace Barbers, wala namang problema sa pagbatikos dahil kasama na ito sa trabaho nila bilang mga lingkod bayan. Malaya naman daw silang magsalita kung anuman tungkol sa kanilang trabaho, mga nagawa o sa kanilang mga pagkukulang. Pero ang gate na yung kongresista kapag ang issue ay pagyurak na sa pangalan at dangal ng isang tao, ito'y may pananagutan na ayon sa batas. Halata na anyang maraming bayarang trolls na nagpapakalat ng destructive and malicious propaganda na siyang pinopondohan mula sa pogo at drug money.
Tama, Congressman, meron nga ganun. Ano susunod? Oo. Anong hakbang ninyo? Anong gagawin ninyo bilang mga mambabatas? Ngayong alam na nito, kayo mismo ay nakaramdam ng pinsala ng mga trolls o yung mga nakagagawa ng mga account sa social media gamit ang mga fictitious names. Oo. Saka, kung Bachero, sa totoo lang, sa usapang kanto lang ampere yun Ampere talaga. Ampere yun. Halimbawa, tayo dito, pag nagsalita tayo dito ng labag sa etiketa, labag sa moral, illegal, pwede tayong i-demand Tama. Kasi nakalantad yung mukha natin Meron tayong social media platforms na ginagamit. Pangalan at natin, mukha pa rin. Mukha natin ang ginagamit. Pwede, accountable tayo dun Pero yung iba, wala, gagamit ng ibang pangalan. Ibang pangalan, fictitious names, tapos babalahurain ka ng as in walang modo. Tapos tuwan-tuwa sila dahil nakakataka sila. Ano gagawin nyo ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Gagawin nyo ngayon? Kayong mga nasa gumagawa ng batas, ngayong nakatikim kayo ngayon mismo ng ganyang pagtrato mula sa mga trolls. Anong gagawin nyo ngayon? Iiyak na lang din ba kayo at magsasalita ng ganyan? Patawag mo nga, Yuel. Patawag mo nga yung congressman na yan. Congressman na yan. Sino ba yan? Busy daw, nagugupit. Si Congressman Ace Barbers. Maaari pa rin magsagawa ng impeachment process ang Kongreso kahit naka-session break. Ito po ang nilinaw ni Senate President Cheese Escudero sa harap ng 6 na araw na lalalabi bago ang adjournment ng sesyon para sa Christmas break at 24 session days naman sa susunod na taon bago mag-recess para bigyan daan ang 2024 midterm elections. Paliwanag pa ni Escudero, iba ang trabaho ng impeachment court kumpara sa regular na sesyon ng Kongreso. Dahil hindi session ito. It is a different time. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ang Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung, na malaking kung, yan ang pagpapasahan ng impeachment court. Yun. So, yun kung makakarating sa court muna. Ayun muna, Senator Cheese. Kasi ang premise mo yung impeachment court, iba yung trabaho nito, yung Senado bilang impeachment court, sa trabaho ng Kongreso, in ordinary course. Bilang legislator. Bilang legislators. Pero ang tanong, makakarating ba sa Senado yan? Yun nga. Makakarating ba yan? Paano, ang tanong natin paano makakarating sa Senado? Meron pong ibinigay ang Kongreso, mga congressman, kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niyo po ba ito? Ayan, yung picture na to. Ayan nakita nyo. May ano ba inabot, yung may inabot na plake? Ito, plake. Plake. Ito daw po ay palatandaan na ang Kongreso daw po, mga kababayan, ay susuporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng kagustuhan nito. Sa lahat ng kagustuhan niya. Ano ba? Ano ba ang kagustuhan? Lalo na yung pinakahuling kagustuhan na nais mangyari ng ating Pangulo. Ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, huwag niyong i-impeach si VP Sara. Aksaya lang yan ang panahon. Hindi yan makatutulong sa mga mamamayan natin. Yung impeachment. Yan bang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na yan, susuportahan nyo ba, mga kongresista? Kagaya ng binigay nyong plake sa Pangulo? Mukhang dapat. Sa pagbibigay ng plake na yan, na yun ang sinasabi, kasama yun sa dapat ay suportahan ng mga mambabatas. Pero yung makabayan, yung mga left-leaning group dyan sa Kongreso ay may signature drive naman. Tingnan natin, mamaya kuha tayo ng update kung may napapirma na sila. Kailangan na ilan daw? 106 signatures para diretso na. Naalala ko tuloy si Congressman Edmund Reyes dati nung naghahanap sila ng 71 71 lang noon konti pa congressman noon konti pa. Para ipa-impeach si GMA Wala na bang iba? Is there no one else? Is there no one else? What kind of Congress is this? Uy, Ompong Plaza. Iba naman na yun. Ompong Plaza, I miss you. Congressman Ompong Plaza, how are you? Ayun. Kumusta na? Samantala,
Trabaho Party List, isusulong ang curriculum alignment work immersion programs. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Naniniwala ang Trabaho Party List na mahalagang matugunan ang agwat ng pagiging book smart sa paaralan at sa actual skills sa pagiging street smart sa trabaho. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, suportado nila ang kasunduan ng Department of Education at Private Sector Jobs and Skills Corporation patungkol sa comprehensive work immersion experience sa mga senior high school student. Layunin ng programang ito na mabigyan ng mga mag-aaral ng pagkakataong makapag-internship at masanay sa mga praktikal na trabaho at skill set para sa workforce. Isinusulong din ng Trabaho Party List ang curriculum alignment upang matiyak ng SHS ay naaayon sa industry standards. Hindi maging exclusive, no? This diploma o diskarte. Pwede itong maging diploma at diskarte, no? So, ang Trabaho Party List nagbibigay ng mga programs, mga activities para matulungan not only yung senior high students, yung mga nakapagtapos, but also out of school youth para pantay-pantay na oportunidad para sa lahat. Bukod dito, binigyang diin ng Trabaho Party List ang suporta sa mga programa gaya ng Alternative Learning System ng DepEd, Testa Tech Voc Trainings at DTI Youth Entrepreneurship Program. Nanawagan ng Trabaho Party List sa mga SHS students at out-of-school youth maging sa iba pang kabataang maging bukas sa mga oportunidad na makatutulong sa kanilang pag-unlad at pagpasok sa workforce. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Naulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2. Aba, kabilis ng oras pag Friday, ba't ba ganun? Pag Friday, ang bilis ng oras. 1 minuto na lang, alas 7 na. O eto ha, ulitin natin yung paalala ho ni NBI Director Jimmy Santiago sa mga vloggers at sa mga nangangarap pang sumikat sa social media. Ang sabi ho niya, I want to remind the public. Nais kong paalalahanan ang publiko. Especially, lalo na vloggers. Ang mga vloggers. That our right to freedom of expression. Ng ating karapatan sa pagpapahayag. Is. Ay! Not absolute. Hindi ganap. It has limitations. May limitasyon. If you are inciting to sedition, kung ikaw ay nangaakit ng pag-aaklas, or engaging in excessive defamation without any basis, o kaya naman ay naninira ng kapwa ng walang batayan, we can investigate and file charges. Ay maaari kaming magsiyasat at magsampa ng kaso. Ayan, sa mga natutong gumamit ng mikropono at ng video sa social media. Marami At saka, totoo yan. Maraming nabuksang opportunities sa atin. Ang internet sa atin. Ang social media na napakaganda. Napakaganda, pero yung iba umabuso Yung dating gustong-gusto kong ako nag-aaral akong mag-mascom. Bakit? Gusto ko ako ang papalit diyan kay Noli Di Castro. Yan, tama. Maraming ganyan. Maraming ako ang papalit diyan kay Jessica Soho. Sabi niya, pag nagretiro na si Noli Di Castro, kaya lang wala plano magretiro si Noli Di Castro. Ewan ko lang, baka kayo retirado na si Canoli, hindi pa magre-retiro yun. Yung mga bata noon, di ba? Sinasabi si Corina kay Joe Tarok dati, ako papalit diyan kay Joe Tarok, kaya
pinagbubuti ko ang pag-aaral. Tama. Bilang journalism and mass comm student. Kaya lang, Pero wala ngang opportunity sa... Hindi ganun. Oo. Dahil nga ayaw mo magretiro ni... Kabayan. Kabayan, hindi naman sa pinagre-retiro ka namin. Pero mas gusto namin na nandiyan ka. Mas gusto namin na nandiyan ka. Kaya nung napabanggit lang namin. Kaya nung nagkaroon ng ganitong opportunity sa social media, napakaganda po niyan. Napakaganda po na meron tayong sariling platform. Magbukas ka lang ng cellphone mo, pwede ka nang mag-broadcast. Ayan. Di ba? Ang ganda po nun. Kaya lang, ang problema sa iba, ng abuso. Akala nila ay yung sinabi ni Director Jimmy Santiago na absolute ang freedom of expression. There is no such thing as absolute freedom. Sabi nga nila, may limitasyon yan, may hangganan. Kapag ang kalayaan mo ay ginamit mo, subalit ito ay nakatapak na sa kalayaan o karapatan ng ibang tao, doon na lumilitaw na ito'y nagpapatunay na hindi talaga absolute ang freedom mo. Buti na lang, NBI ang nagsalita niyan. Alam mo ba, na ang nagsampa ng reklamo sa piskalya laban sa vlogger na si Maharlika, dahil nagsasabi na ng mga kasinungalingan naninirang po rin ng walang batayan. Para lang marami sigurong tagasunod o tagasuporta. Nakarating sa husgado ang kaso. NBI ang nagsiyasat nun. NBI ang nagsiyasat. NBI ang file ng kaso hanggang sa piskalya. At ngayon ay may warrant of arrest. Si Maharlika. Kaya nga hanggang hindi makauwi dito yan. Kasi pagdating dito, poposasang kagad yan Bakit po? Bakit po ganun? Sapagkat hindi po talaga lisensya sa sino man sa atin ang nakalagay sa Constitution that we have freedom of expression. Hindi po lisensya yon. Para manirang puri ka na ng kapwa mo. Hindi ho talaga. Kaya doon sa mga nangangarap pa dyan. At yung iba, makapaglagay lang ng content para lang mag-viral ka agad. Gagawa ng kung ano-anong mga kabugukan para mag-viral. Dati, ang ginagawa, iba papakita lang ng puwet. Pakending-kending lang. Ngayon kung ano-ano na ginagawa Wala na. Makakita ka ng vlogger nagmumura. Siyempre, yung mga Pilipino, ewan ko ba't tayo tuwan-tuwa sa nagmumura. Merong isang nakita akong vlogger na tumakbo pang congressman ngayon, party list, ay ang lutong magmura. Pero ang daming sumusunod. Bakit? Kasi ang tapang ika nito. Tapang nito, nagmumura. Kailan pa naging sukatan ng katapangan yung pagmumura? Yung pagsasalita ng kung ano-anong masama laban sa kapwa, tuwan-tuwa tayo doon. Bakit? Ang tapang Sabi ang tapang. Ba't ba tayo nagkaganon? Ba't tayo umabot sa ganito? Rapi Tulfo, ito ginawa mo sa mga tao. Buhay natin Binabati nga po pala natin ng happy listening at ano ba ito? Birthday. Si Jude at Zoela Domingo Aquino ng Ordaneta, Pangasinan. Hindi. Lagi lang daw nakatutok. 24 oras. Ayan. Masantos siya kabuasan. Edsa kayo namin. Nagbangon kila. Attorney Ronnie Hiron. Yehey! Sabi niya, Friday na. Kumusta ba ang mga pag-ibig natin dyan? Yung MP2 Kung kayo po ay may naitatabing pa konti-konti dyan, sa MP2. Sa MP2 nyo na ilagak. Napakaganda po ng kanyan. Ilang percent ba ngayon, Attorney Ronnie Heron? Ganda. Hindi bumababa ng 6% net yan, kumbachero. Hindi naman sa sinisiraan natin mga bangko pero pagka po kayo ay may extra pera, naglagak ng pera sa bangko, makikita nyo kung savings lang, kumbachero, halos 0.00%. 0.01%. Kapag naka-savings lang. Pero pag itinime deposit mo yan, mga mataas na, lalo na sa ngayon, mataas na yung makakuha ka ng 4%. 4%. Mataas na yun. Pero itong MP2 ng Pag-ibig, mga taga-Pag-ibig, hindi nyo kami binabayaran dito. Wala kayong placement dito sa amin. Placement dito, pero aming ipinopromote na yung mga kababayan natin na meron po kayong konti dyan, at kaysa naman nakatabi lang sa ilalim ng unan ninyo,
kaya sa alkansya ninyo. O alkansya dyan. ninyo, ilagay nyo po sa MP2 ng Pag-ibig. Oo. Ang ganda po ng Ng interest. tubo. Ito pala, noong 2022 ay 7% pala. 7.03%. Sabi ni Attorney Ronnie Hiron. Tapos Galing, itong galing. 2023 ay 7.05%. Wow! Talaga naman. Ano yan tax-free yan. Oo, Tax-free yan. gobyerno yan eh. Wala nang kukuning Nakakatuwa naman. buwis dyan. Kaya neto na ho yan. Nga pala, inuulit, nakikiusap itong si Sir Randy Sakay dyan sa Philippine Heart Center para sa panawagan nila sa tulong sa kasamahan nila sa Heart Center na kasama natin sa pagbibigay ng tulong sa public service na nasunugan. Ito pong si Miss Connie Rojas ng Dietetics and Nutrition Division ng Philippine Heart Center na natupok ang kanilang bahay dyan sa sunog na naganap sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Wala raw na iligtas man lang na kahit dahil nataon yatang umalis, wala sila sa bahay nung magkaroon ng sunog. Kaya nananawagan po itong si Ma'am Connie Rojas. Sabi nga ni Randy, parang tulala daw nitong mga nakakaraang araw. Siyempre naman, ikaw ba naman ang masunugan? Masunugan Hindi, nilalapit na rin natin yan kay Secretary Jerry Acosar. Kay Secretary Jerry Acosar, kay Yusek Randy Escolango. Yusek Randy Escolango para sa tulong ng DSUD. Naalala ko tuloy kong batsero, sa atin sa Amerika, kapag ka ikaw ay may bahay, nire-require ng gobyerno na ikaw ay mag-insurance. Sasakyan, bahay, o anumang mga facilities. Nagbabayad ka na extra, pero katulad nito, pag may mga ganyang klase ng kalamidad, meron kang makukuha. Makakabangon ka eh. Ganon kasi naman katiwala rin doon ang mga tao at sa sistema nila, sa insurance. So, dito naman kasi, may mga insurance companies na kapag ka maniningil, kagaling, pagka magkiklaim ka na, lahat ng klase ng pahirap gagawin sa'yo. Ano kayo, gobyerno? Pahihirapan ka, pagagapangin ka sa lupa. Lahat ng question, hanggang magsawa ka lahat na. ng paghihinala ay gagawin sa'yo. Para lang mahirapan kang makakuha ng claim mo sa insurance. Ay, nako. Ang dami pa talaga nating ang dami pa nating kakainin bigas para tayo makarating sa isang kalagayang kahit pa paano feeling natin na umaasenso tayo bilang isang bansa. Nga pala ang ating Pasko Panalo agent ay andyan sa Barangay Tinejeros, Malabon. Kaya lakasan na ninyo inyong mga radyo at telebisyon kung gusto ninyong swertihin sa araw na ito ng Friday. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, Court Administrator Justice Raul Villanueva, magandang morning. 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, December 6, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Makabayan Block naglunsad ng signature drive para mapabilis ang impeachment laban kay VP Sara. Pagpapatalsik kay VP Sara hindi napag-usapan sa fellowship ng mga congressman at ni PBBM sa Malacanang. Korte sa Timor-Leste pinagtibay ang desisyon para sa extradition kay dating Congressman Arnie Teves.
Pilipinas maghaharap ng panibagong protesta laban sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. 7 patay nang araruhin ng isang truck ang ilang sasakyan at bahay sa Cotabato City. Chopper ng Philippine Navy bumagsak sa Sangli Airport sa Cavite. 5 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Bago ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamas po. Barangay Teneros, Malabon. Lakasan na ang inyong mga radyo at telebisyon. At andyan na, pag-alagala na si Sherwin Alfaro. Sherwin, RS6. Go, go, go! Yes, actually, Jerry, dito sa tahimik na barangay ng Tinajeros, Malabon, may malakas ang nakikinig, hindi lang bahay. Tignan mo, itong JPS. Ano tong JPS? JPS. Joppers Enterprises po. Joppers Enterprise. Ano ginagawa niyo rito po? Ano kami po, sa advertising po kami. Advertising. 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 Kayo mga naglalagay ng mga billboard. Mga billboard po. Ayun. Pwede ba igawa ng billboard ang 2x2? Queen. Para kayong gumawa ba ng billboard ng 2x2 sa EDSA? Ay, hindi po yata po. Gawa nyo rin. Hindi, baka pwede ka mo magpagawa. Yung billboard nila nasa loob lang daw. Hindi nila alam. Paano ma-advertise sa loob lang yung billboard? Sa mga daan. Ayan. Hindi, diyan ginagawa. Dito yung fabrication. Dito ginagawa. Dito tayo, may echo kayo. Kasi yung radyo na yun, no? Nandito sa may... Ayun, wala silang security guard. Ang bantay nila radyo. Pagpasok po sa gate, radyo. Ayun, may mga... sa mga pumapasok dun sa kumpanya. May mga makinang malalaki doon, Adet Alfati po. Adet Alfati. Ayan, Jerry. May mga makina ako nakikita sa loob na mga gamit nila. Yung makina doon sa loob. Para saan yung mga makina na yan? Para yung mga bagsakan lang po yun. Sa mga molde. So pang molde. Paggawa ng molde ng mga... Malakihan yan. Oo, malaking magandang hanap buhay yan at malaking kumpanya yan. Gaano daw sila dyan, Sherwin, na nagtatrabaho dyan? Ilan kayo rito nagtatrabaho? Konti lang. Mga 6. Hindi po, mga 10. Mga 10. Palit ako. Pero pag-ibig, ayan, ina-advertise ko kanina. Opo, pati pag-ibig. Pag-ibig. Oo, ibig sabihin talagang umiibig sila. Umiibig sila na baka lumaki yung pera nila pag in-invest sa MP2. Pero, eto, sino paborito mga announcer pag umaga? Si Jerry Baha po sa kasi Anthony Taberna. Jerry Baha! Anthony Taberna sa Sportos, meron kang 1,000 pesos! Yay! Salamat sa DCRH sa programa ng Desportos. Saka sa inyo rin po, sir. Ayan, dahil dyan, meron ka pa rin DCRH Grocery. Yan ang para sa'yo, pang Noche Buena. Maraming salamat sa DCRH. At siyempre, dahil ayaw namin mainitak sa loob ng kumpanya, meron kang DCRH umbrella. Ako, may panregalo na ako sa apo ko, sa babae, para sa ito. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa DCRH. At siyempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DCRH. Pasko Panalo promo. Aris number 6. Sherwin Bata Alfaro, DCRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat. Una sa Pilipino. Yay! Thank you, Sherwin, dyan sa Tinajeros, Malabon. 7:15, alas 7:15 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. Oh yeah! Life goes on. Bagong balita sa DCRH. Pangunahing balita.
7 katao ang nasawi matapos araruhin ng isang 10-wheeler truck ang ilang mga sasakyan at kabahayan sa Makilala, Cotabato. Patungo sana ang truck sa Kidapawan City na may sako-sakong fertilizer nang bigla itong mawala ng preno habang pababa sa isang matarik na daan. Sunod-sunod na sinalpok ng truck ang isang maliit na truck, mga nakaparadang motorsiklo at mga bahay na malapit sa highway. Dead on the spot ang lahat ng nadamay o na tinama ang biktima na kinabibilangan din ng mismong driver ng truck at isang batang estudyante. Nagkikipag-ugnayan na otoridad sa may-ari ng 10-wheeler truck upang makapagbigay ng tulong sa mga pamilya ng nasangkot sa aksidente. Sugatan ng 5 sa pagbagsak ng isang Navy helicopter sa Sangli Aerodrome sa Cavite. Kabilang sa mga nagtamo ng minor fractures ang 2 piloto na nagmamaneho ng helicopter at 3 maintenance crew na kapwa o mga pawang mga tauhan ng Navy. Sa ulat, nangyari ang insidente bandang alas 10 ng umaga sa gitna ng isinasagawa nilang training and maintenance flight bago ito ipadala sa operational area. Nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ng mga biktima habang sinespendi muna ng kaap ang lahat ng landing at take-off sa paliparan. Pinagtibay ng Korte ng Timor-Leste ang desisyon nito pabor sa hirit ng pamahalang Pilipinas na ma-extradite si dating Congressman Arnulfo Teves. Dahil dito pinuri ng Department of Justice ang desisyon ng Timor-Leste na isang tagumpay para sa sambayan ng Pilipino upang makamit ang totoong hustisya. Sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na ginawa ng Korte ng Timor-Leste ang desisyon kasunod ng ikalawang round ng extradition hearing. Nauna nang pinagbigyan ng nasabing bansa ang kahilingan ng Pilipinas sa extradition kay Teves noong June. Naglunsad ng signature campaign ang grupong Makabayan sa Kamara upang otomatikong maipadala sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oras kasing pumirma ang 1/3 o 106 na mga miyembro ng Kamara sa impeachment case sa pangalawang Pangulo ay maisusumite ang articles of impeachment sa Senado na hindi dumadaan sa iba pang proseso. Gaya na lamang po ng pagdinig sa Committee on Justice at iba pang legislative process. Mababatid na 6 na session days na lang ang natitira sa Kongreso bago mag-holiday break ngayong Disyembre. Hindi na pag-usapan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa isinagawang dinner meeting ng mga mambabatas kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Nasa 200 kongresista ang dumalo sa tinawag na Christmas Fellowship at hindi kasama rito ang mga senador. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, tampok lang sa pagtitipon ang pagpresenta kay Pangulong Marcos ng Manifesto of Support at ang pinagtibay nila ang House Resolution. Wala pong kahit anuman katotohanan yung mga lumabas o na-speculate o iniisip ng ibang tao. Karamihan po sobrang simpleng salo-salo lang at ang highlight po nung night yung prinisinta po yung resolution of support ng House. And syempre nagpasalamat po yung Pangulo na nakikita niya na buo po ang suporta ng House of Representatives sa kanya. Basically, yun po talaga yung nangyari. Congressman Paulo Ortega. Alas 7:25 ng umaga, naghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas matapos ang panibagong panggigipit ng ilang barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Dahil dito umabot na sa 6 na po ang diplomatic protest na inihain ng bansa kaugnay ng mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea ngayong taon. Matindi, 6 na po. 6 na po this year. Sa datos ng DFA, umabot na sa halos 200 ang diplomatic protest na naihain sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kasabay nito, muling kunindina ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pag-angkin ng China sa teritoryo ng bansa at hinimok ang publiko na suportahan ang liderato ng Pangulong Marcos sa pakikipaglaban para sa Philippine territory. Alas 7:26 ang ating oras. Samantala,
Metro Manila ngayon. Pasadahan natin ang ating mga RH reporters. Unahin natin yung follow-up sa karambola ng mga sasakyan sa nangyaring aksidente sa Katipunan flyover kagabi kung saan ilan yung patay? 4. 25 ang sugatan sa napakaraming mga sasakyang nagkarambola dyan. Alamin natin ang update mula kay RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, ngayon lamang ay kinumpirma na ng QCPD Traffic Sector 3 na hawak na nila yung driver itong kakalikuran kong wing van na ito, itong dambuhalang truck na ito nasangkot dito sa malagim na aksidente dito sa bahagi ng Katipunan flyover kagabi. Nasa kustodiya na ngayon Jerry at Anthony ng QCPD ang driver suspect na si Richard Pulago Mangupag, 35 anyos, na aresto ng mga tauhan ng Traffic Sector 3 ang suspect sa kanyang bahay sa City Garcia UP campus dito sa Quezon City. Malapit lamang dito sa lugar naming kinaroroonan. At dito sa kinaroroonan namin Jerry at Anthony, itong flyover na ito ay dito mismo nangyari yung malagim na aksidente, kaya kaagad nakapag-responde itong mga tauhan ng QCPD Traffic Sector 3 dahil dito mismo sa ilalim yung kanilang opisina. Kausap ko kanina itong si Pulago at kanyang binabanggit na natakot na daw siya dahil sa dami ng nakabulagta nang mangyari ang malagim na aksidente. Kaya naman bumaba na siya ng truck at tsaka tumakbo. Oo, at doon na nagtungo doon sa kanilang bahay hanggang sa investigasyon ng mga otoridad ay nagtungo sa kanilang bayak. Dito naman ang aresto itong si Pulago. 16 na motorsiklo at 5 mga iba't iba pang mga sasakyan yung nabangga nitong wing van na ito doon sa nangyaring karambola. Sabi nitong si Pulago, bababa na daw sila dito sa ito nag-flyover nang mawalan ng preno. Iniwasan daw niya yung hilera ng mga motorsiklo, pero dun sa kanyang pagkabig, bumangga siya dun sa L300 van at dun sa gilid ng L300 van ay nandun pa yung kulumpon ng marami pang ibang mga motorsiklo at yun yung kanyang nabangga. Maluwag ba, Val, nung oras na yon ang traffic sa lugar kaya nagkaroon ng ganyang malagim na aksidente? Rush hour nung mangyari yung aksidente, Jerry, pero mabilis yung pagpapatakbo dahil yung pababa, yung pababa mismo kung saan siya nawalan ng preno ay hindi ganun karami yung sasakyan, kaya mabilis, umaharurot pa rin kung titingnan yung takbo ng sasakyan na ito, itong wing van na ito, kaya nagresulta doon sa 4 na pagkamatay ng 4 na individual at 20 iba pa. Yung apat na yon, Val, ano yun? Saan nakasakay yon? Yung walang binabanggit yung mga otoridad, pero ang wala daw dito sa isang, kung makikita ninyo itong sasakyan na ito, yung sasakyan na ito, yan, yung kung naipapakita natin yung isang van. Yan, itong SUV na yan. Yan, SUV. Yung kulay itim na SUV na yan, kung titingnan ninyo, ay durog na durog, pero wala daw dyan yung namatay. Ang binabanggit ng investigador na si Morales, kundi karamihan ay nandun sa mga nakasakay ng motorsiklo. Sa motor, yun. Saka sobrang importante talaga kung baka naka-seatbelt yung mga pasahero nun, kahit paano protection nila. Pero alam mo, Val, importante itong insight ng isang magaling sa sektor industriya ng automotive. Ito, si Kuya Romel Sitin, sabi niya, kumbatsero, bakit ba lagi na lang kapag may ganyang aksidente, ang sinasabi, nawala ng preno yung truck? Yun nga. Subukan mo ngayon, yung brake ng truck. Alamin mo kung gumagana o hindi. Malalaman mo kung talagang nawala ng preno. Ipacheck mo nga mamaya, Val. Tingnan natin kung wala talagang preno yan. Makikita surely, sabi nila gumagana yan. Yung handbrake siguro. Hindi, saka hindi lang handbrake, hindi handbrake, yung preno mismo. Yung preno mismo niya. Kung ayan, subukan nyo ngayon at gagana yung total mukhang umaandar yan, hindi naman masyadong sira yung truck, yo. Oo.
Saka ngayon pala ang mga truck, sabi ni Kuya Romel Sitin Combachero, sobrang lakas na ng brakes ng mga trucks ngayon. Air brakes na. Air brake yan. Air brakes na. Kaya lagi at lagi nilang sinisisi yung preno. Pero ang totoo nun ay human error. O kaya natulog, o kaya Nakatulog. O kaya nagse-cellphone. o kaya nagse-cellphone. O kaya nagse-cellphone. Ayan, Nagte-text. Oo, kaya isisingit ko na lang din na, Anthony, napaka-importante nung ginagawa ng LTO at LTFRB ngayon, yung Drivers Academy. Merong Drivers Academy para mabigyan ng sapat na kaalaman sa pagmamaneho. Hindi lamang dun sa naturuan ng kaibigan, nakakuha ng lisensya, ay binibigyan na ng karapatan para humawak. Lalo na pagka ganitong mga malalaking sasakyan na maring magdulot sa isang pagkakamali, isang human error, ay maring magdulot ng kapahamakan na gaya nito ay nagresulta doon sa 4 na pagkamatay ng 4 na individual at sa pagkakasugat ng mahigit 25 o 20 iba pa. Val, request lang baka mamaya just kasama mo yung mga investigador diyan, traffic investigator ng Sector 3, baka pwede ninyo i-check yung preno. Paandarin nyo yan truck at tingnan kung may preno ba yan o wala. Sa harap mismo ni Val Gonzales. Sa harap ni Val. Pakita para maipakita lang Val kung talagang totoo yung sinasabi ng driver. Kasi yung nag-message sa atin nasa industriya ng truck eh. Kabisado nila yan. Kabisado nila. Iba raw klase ngayon ang truck. Tsaka sa dalas nating makarinig na nawala ng preno tuwing magkakaroon ng ganyang aksidente. I don't know kung ginawa na ng CCPD. Pagawa natin, Val, baka pwede. Baka pwede. Sige, isasuggest natin dito kay Police Captain Napoleon Cabigon. Ayan, Epe ng QCPD Traffic Sector 3. Pero humihingi na ng paumanhin, Jared Anthony. Itong si Pulago doon sa pamilya ng kanyang mga naging biktima. At pakinggan lang natin. Medyo sige. Yung kanyang paghingi ng paumanhin. Humihingi po ako ng dispensa sa mga nadisgrasya ko po. Kasi hindi ko naman po kagustuhan yung nangyari. Wala po. Yan si Pulago, 35 anyos, na driver ng aksidenteng wing van o naka-aksidenteng wing van na nagresulta sa malagim na aksidente. Galing ng Muntinlupa, patungo na, pauwi na ng Novaliches, naghatid ng asukal itong wing van na ito nang mangyari ang malagim na aksidente. Mula rito sa ilalim mismo ng Katipunan flyover dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DCRA 2 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Ito daw pong NCRPO ba to? O hindi, buong PNP yata ito. Meron daw po ipakakalat ang PNP na 14,000 pulis. Ba't ka naman ipakakalat yung mga pulis? Nasaan ba yan? Saan ba sila? Nakakatago ba sila ngayon? Alamin natin ang balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry Anthony, magpapakalat nga ang pambansang pulisya ng higit sa 14,000 pulisya sa buong bansa para magbantay sa holiday season kung saan higit 8,000 ang tatao dito sa Metro Manila. Yan ang sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Gene Fajardo sa harap ng papalapit na Pasko at pagpapalit ng taon. Pero nilinaw ni Fajardo na wala namang namomonitor na seryoso o matinding banta ang PNP. Nabatid kasing pagtapos ng Pasko para sa mga Katoliko, susunod naman ang ika-56 na anibersaryo ng CPP-NPA na taon-taon namang binabantayan ng security sector. At pagtapos itong Christmas season, next year, January agad-agad, susundan ito ng formal na pagsisimula ng election period sa January 12. Epektibo na rin sa December 15 ang no-leave policy ng PNP para sa holidays kanilang mga tauhan sa buong Pilipinas. Ito si Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Samantala, si Mayora tumitingin ng lechon. Gustong tumaba. Nako naman. Alamin nga natin
ang bentahan ng lechon sa Baclaran. Mayora, ibili mo nga si Secretary Cesar Chavez. Oo nga pala. Lechon total. Birthday niya ngayon. Birthday ngayon ni Secretary Cesar Chavez. Pakisilip mo nga kung magkano na lechon dyan. Ayan. Baka yun din ang dahilan talaga ni Giselle. Kaya siya nagpunta dyan. Silip. Sige nga. RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Ka Jerry, Katunying, matumal pa ang bentahan ng lechon dito sa Baclaran, Parañaque City. Ilang linggo na lamang bago ang Kapaskuhan. Ayon sa mga lechoneros, mahina pa ang demand lalo't hinihikayat daw ng gobyerno ang publiko na magkaroon lamang ng simpleng selebrasyon. Nananatili namang normal ang presyo ng Lydia's lechon at ang mas magandang balita, wala raw silang balak magtaas ng presyuhan. Masarap pa raw ba hanggang ngayon ang lechon nila? Wala daw pagbabago. Kung hindi daw magbabago yung presyo nila, urig din yung lasa. Hindi ko na maalala yung... tinikman mo ba? Tinikman mo? Naghahanap nga ako ng balat, wala pong nakasalang. Alam mo tong si Aling Lydia, napaka-bait na tao niyan. Kaya lang, kami naman ni Kumbachero Aling Lydia, medyo malilimutin na. Oo, ba't ba ganun? Malilimutin na. Hindi na namin maalala yung lasa niyang Aling Lydia's lechon na yan. Oo nga. Aling Lydia. Ang dami pa naman. Ito ba yung kanina niluluto, Giselle? Napakarami Yan, nasa picture na yan. Giselle? Mayora? Nako. Hello? Aling Lydia de Roca. Alam mo na. Ayan si Tita Ems nga nagpapabili na, nagpapahanap, meron daw silang handaan mamaya. Ayun, kaya pala. Ang sabi ng Lydia's lechon, sabi ng mga lechoneros dito. Ano tawag sa kanila? Lechonero? Hindi ba lechonista? Alam ko lechoneros Nalito tuloy. Sige, lechoneros na lang. Sabi kasi nila, kaya daw hindi sila magtataas ng presyo ngayong taon. Paraan daw nila yan para makatulong daw doon sa ating mga kababayan matapos nga manalasa yung 6 na magkakasunod na bagyo at sa gitna pa rin ng mahal na presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Sa susunod na linggo, inaasahang sisipa ang demand sa lechon o sa pagsisimula daw ng kabi-kabilang pagtitipon kagaya ng mga Christmas party at family gatherings. Mabibili ngayon sa 9,800 yung pinakamurang lechong baboy dito. Meron ding 10,800, 12,800 pesos hanggang 30,800 naman yung pinakamahal na lechong baboy habang 65,800 naman yung presyuhan ng lechong baka. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Si Kuya Mark Navarro pala, naku, pasalamat daw niya at nailigtas sila sa aksidente. Nasa likod lang daw silang banda. Doon sa may Katipunan flyover. Bago nangyari yung... Ay, nako. Rush hour po yan. Ulitin natin. Mga bandang alas 6 ng gabi yan. Tapos ganyan. 4 ang patay, 25 sugatan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Bo! Sino itong dating sexy actress na nasiraan ng bait? Talagang usong-usong ngayon ng mga ganitong mga naglalabasan ng mga nasisiraan ng bait Pero gumaling naman. Kaya lang ayaw nang tanggapin ng pamilya. Ganon? Oo, ganun ba yun? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:40. This time check is brought to you DZRH. Pangunahing balita. Kumajero, ano ba yung hinahanap mo dyan? Hindi kasi lalo ngayong panahon na may 13th month pay. Ayan, naku. Oo nga pala. Mga bonus. Mga bonus dyan. Bigayan na to ngayon. Oo, marami tayong mga kababayan na one day millionaire. Oo, ubos biyaya. Pag may pera, ubos. Ang tawag po dyan ay kawalan ng financial literacy. Kaya ang kagandahan nito, sa ilalim po ng BDO Foundation at iba pang government agencies gaya po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagtutulungan po sila para makagawa ng mga learning modules tungkol sa tamang paghawak ng kwarta. Aba, ang galing Ayos yan. Ano naman mga tinuturo kaya dyan? Marami.
May lessons tungkol sa savings, budgeting at financial planning. Tinatalakay din yung mga anti-scam Nako, yan. tips. Ang dami niyan ngayon. Importante yan. Yung mga scam. Meron debt management. Kung may utang ka, ayan, pwede kang madumiskarte sa pagbabayad. Entrepreneurship, insurance, at retirement planning para maging informed at handa tayo sa kinabukasan. Ang laking tulong niyan sa mga kababayan natin. Financial wellness at tamang desisyon, malaking bagay talaga yan. Aba, sa BDO, hindi lang tayo iniingatan sa kasalukuyan, tinutulungan din nila tayo na magplano para sa ating magandang kinabukasan. Yun. Ay! Kuyang Elmer Ngo, wag kang mawawala. Mamaya. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now, available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Oy, Kuya Romel Sitin, plano nyo bang bumili ng bagong sasakyan? Aba, Secretary Art Tugade, i-level up nyo na ang inyong driving experience sa bagong launch na 2025 Tigo 2 Pro ng Cherry Auto Philippines. Ayun. Itong new 2025 Tigo 2 Pro ay crossover SUV na may stylish design at advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Aba, ang new Tigo 2 Pro ay may bagong 1.5 dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o sa 9-speed CVT at may dalawang driving modes, sport mode para sa mas malakas na engine response at siyempre yung eco mode para sa mas matipid na drive. Ang new Tigo 2 Pro crossover SUV ay meron ding 10.25 inches na infotainment, wireless Apple CarPlay at Android Auto, HD reverse camera na mayroong dynamic auxiliary lines at cruise control. Tanong mo kung magkano? Magkano? Mula sa halagang 708,000 pesos for cash purchase, magkakaroon ka na ng brand new Tigo 2 Pro crossover SUV manual transmission. Bukod sa napakagandang features sa performance, ay may warranty package din ito na tiyak na magbibigay ng worry-free ownership, 5-year bumper to bumper o 150,000 kilometers na warranty alinman ng mauna at free 3-year roadside assistance at free PMS for 1 year ang kasama sa warranty package. Kaya kung gusto mong ma-test drive itong Cherry Auto, ito pong 2025 Tigo 2 Pro, ay magpunta lang sa pinakamalapit na dealership ng Cherry Auto Philippines o kaya ay magsadya sa kanilang website at Cherry Auto Philippines. Yehey! Kuya Boy Fabian, andito na. Oy, Engineer JC Ancheta, hindi ba taga Ilocos ka? Ang makakausap natin Ilocano, pero pag sinabing Ilocano kasi laging binabanggit Nakirmet. Pero ito yung Ilocanong super galante. Sabi natin, alamin natin kung saan siya namimigay ng pera ngayon. At makapila. Mapuntahan. Si Governor Chavit Singson, marami nang naging posisyon itong si Manong Chavit Mayor, konsihal, barangay chairman yata. Gov Chavit, magandang morning. Good morning, Anthony at Jerry. Apo. Saan ba kayo ngayon nangangampanya? Sa papuntang Cebu. Papuntang Cebu. Uy, hinay-hinay sa Lechon Cebu, Gov, ha? Oo, Gov. Oo, sa bagay, sanay kayo sa bagnet ng Ilocos Cebu City mismo, Gov, ang punta ninyo? Cebu City. Teka, pwede na bang mangampanya, Gov? Wag mo lang sabihin na wag lang sasabihin sa bagay, ayon naman sa COMELEC, dahil hindi pa ang tawag doon campaign period, wala pang maituturing na kandidato sa ngayon. Pwede pa. Basta wag nyo ako iboto nyo ako, walang ganon. Wala. Yun pala. Hindi, Gov, maraming malalaking issue ngayon, pero ang isa po dito,
ay yung may kinalaman sa politika. Unahin nga natin yun. Ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso, huwag kayong magsampa ng impeachment laban kay VP Sara dahil yan aksaya lang ng oras at walang maitutulong sa ating mga kababayan yan. At in fact, mukhang ang Iglesia ni Cristo po ay may mga pagtitipong gagawin in support of the President's opinion. Ano po ang sa inyo doon, Manong Chavit? Tama po yan. At hindi po maganda ang mga gulo. Walang mag-invest sa atin. Kagaya sa aming lalawigan, lahat ng nakalaban ko sa politika, nag-uusap na kami lahat. Kaya tahimik at patahimik namin, kami na isang tahimik na probinsya. Although kami pinakamagulo ng araw. At kung matahimik, nakakaroon ng progreso. Ayun. So dapat nag-uusap-usap. Kaya naman pinakamatahimik kami ngayon. Kami na limang mayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Wow! Ang Ilocos Sur, no? Dahil tahimik na, wala nang masyadong politika, away politika. Wala na. Wala na away. Pwede pa bang magkasundo yan? Itong si Pangulong BBM, on the other hand, ay si VP Sara? Posible naman kung makikialam tayo, wala naman tayong pakialam dahil civilian lang tayo ngayon. Hindi nga ako tumakbo, sinamahan ko silang dalawa. Pagsasama, pagkakaisa. Mukhang nagkakahiwalay na. So, pag pala rin tayong mapunta sa Senado, baka sakali pag-usap ko po sila. Pero ngayon po ba, pwede bang maging conduit na kayo na maging tulay para po sa pagkakasundo? Ano ba pwede niyong gawin dyan? Pwede kung may karapatan na ako. Civilian lang tayo eh. Kung pala rin tayo maging senador, may karapatan ako makialam. Dahil pareho kong kaibigan, kaya tumakbo akong independent. Oo. Kaya pala, wala kayong sinalihan. Lakas loob. Lakas loob. Ano sa tingin nyo, kung sakaling mapunta kayo sa Senado, ano pwedeng reforma na pwede nyong ipatupad o ipanukala para mas mapaayos natin ang sistema natin sa pamahalaan, Gov? Meron na akong ginagawa ngayon. Yung gagawin ko sa Senado, itutuloy ko lang. Yung modernization program ng ating gobyerno, matagal na. Dahil nakikita natin lahat ng jeep, pollution, nagkakasakit ang ating kababayan. Kaya matagal na programa ng gobyerno, yung modernization ng electric vehicles. So, sa ibang bansa, electric vehicles na lahat. Kaya, pinapadala sila sa bangko, umutang, at mag-down payment ng 500 tapos may porsyento, wala pong gustong pumunta. Kaya kako kay Presidente, nung nakita kami, ako na lang mag-capital lahat ako. Lahat ng electric vehicles, electric tricycles, electric motorcycles, no down payment, zero interest. Yun ang sinabi ko at yun ang gagawin ko, Anthony. Kaya pag sinabi ko, ginagawa ko. Mayroon tayo kasi factory sa Korea ng electric vehicle. Dinala ko na rito, nasa Lima, Batangas. Doon ko gagawin, dumating na iba. Konti na lang ang hindi makarating. Tricycle, kompleto na. Motorcycle, kompleto na. Yung electric vehicle. December, kompleto. Mass manufacturing na tayo sa January. At ganda nun passenger, aircon. So passenger, aircon, 6 na nakatayo, total 28 passengers. So aircon, at tinanong ko, nagpuntahan lahat yung mga driver sa akin, yung mga presidente ng transport group, buong bansa. Kako hanapin yung muna pinakamura bago ko ibigay ang presyo. Nagpunta sila sa Korea, China, sa buong bansa. Bumalik sila, ang pinakamura daw, 3 million. So, alam namin matulungin ka, Governor, pwede ba namin kunin sa'yo 2,400,000? Hindi ba sabi ko sa iyo, tulong ka ako? Kung tulong. Kung pawasan ko ng konti, hindi na tulong. Hindi tulong. Ano gagawin? Sabi ko sa kanila, happy ba kayo kung ibigay ko sa tawad niya 2,400,000? Happy kami, sir. 2,400,000, ibigay ko lang 1,200,000. Kinalahati pa. Pero logi ako ron. Anthony, logi ako doon.
Pero tulong sabi nyo nga, tulong. Panalo ang ating bayan, mga Pilipino. Ayun. Hindi, Kaya pala maraming driver na nagtatanong sa amin dito, hinahanap kayo, Gob. Mag-start na kami ng mass production at quality. Ah. Ang body, bakal, na manipis, pero hindi kinakalawang. Yun ang mga bagong teknolohiya ngayon. So magkano ulit? Ulitin natin? 1.2 million na lang, From 3 million, ginawa ko lang 1.2. Kasi kung bawasan ko, baka di sila maniwala tumutulong ako. Ito, tulong ko lang sa ating kababayan para hindi masakit. Tapos hulugan pa na Para mas malaki ang kita nila. Dahil wala ng gasolina. Paglalagay pa ako ng solar parking charger sa lahat ng mga parking station nila. Ayun, ang laking bagay niyan. Sabi nga nila, kaya pala ang lapit sa inyo, may mga nakikita ko, may mga nakadikit ng sticker ninyo at mga tarpaulin sa mga jeep, pati mga terminal ng jeep. Kaya pala madikit sa inyo ang mga jeepney driver ngayon kasi basta driver, sweet lover. Opo. Gob Chavit, isa na lang. Ano bang sikreto nyo? Ba't ba kayo 83 na parang wala, hindi man lang kayo napapagod? Kayo meron ba kayong itinurok sa katawan ninyo para po kayo makisig pa rin? Stem cell. Nung araw pa. Stem cell. Ganun po. Anong stem cell po ba yan? Galing sa itim na tupa? Galing din. Ayaw ko yun. Baka tubuhan ako ng sungay. Ang ginawa sa akin, yung taba sa tiyan ko, in-incubate nila ng milyon ng cells tapos binalik sa akin. Matagal nyo na pong... Ginawa ko ulit inulit? Ginawa ko ulit 2 months ago. 2 months ago. Kaya babalik na ako sa Japan. Sa Japan ginawa. Mas modern na, konting taba na lang sinukuha. Na-incubate na nila ng milyon ng cells. Japan technology pala, no? Pero, Gob, kailan nyo pa ginagawa yan? 12 years ago. 12 years? 12 years ago yung una. Oo na. Gano'ng kadalas po inuulit? Gano'ng kadalas po inuulit yan? Yung parang... Dapat every 3 years, pero nakalimutan ko ganun. Mahal yan, Gob? Mahal? Binigay lang libre. Libre. Marami tayong kasosyo sa Japan. Malamang marami magtatanong sa inyo yan. Anthony, para ang tulong ko sa ating kababayan. 77% ang taong bayan walang bank account. Ayan, 91% walang credit card. So mamimigay ako ng libre starting December 15. Mag-download lang sila ng bangko, V-Bank. Ang national bank natin ngayon, V-Bank. 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 Pagkakaroon ng bank account, lahat ng ating kababayan libre. Meron tayong bangko sa Amerika, bigang bangko international. Meron tayong lokal. Ngayon, meron tayong national bank, V-Bank. Download lang nila sa telepono nila yun. Makikita niya, B-Bank. Pag dinownload, picturean nila sarili nila, meron na silang bank account. At importante yung bank account. Dahil 77 walang bank account. Ibig sabihin ang pera nasa labas. Nasa labas. Kumanda masyado ang ating ekonomiya. Dahil nasa labas ang pera, madali tayo sa sabo, madali tayo sa kasino. Eto nga, mayaman na walang bank account. Ito, libre. Ida-download ko na, Gob. Ito. Pero pag V-Bank PH pala, ito. Bilis lang pala Yes. V-Bank PH. Hindi, Mall of Asia Arena sa January 15. Lahat ang pupunta ron, para ipakita ko na umandar, lahat ang pupunta ron, magbibigay ko ng load. Lalagyan niyo ang load. So magda-download na ako, mag-o-open na ako ng account pagka nagpunta kami ng MOA Arena. Kasi may concert doon. Lahat na manonood magkaroon ng load, V-Bank PH. Ayuda. Magkano po yung
magkakaroon kagad sila ng 580. 500. Ang numero ko sa Senado, 58. Ah. So, magpapapremyo rin ako mula sa Nanonood. January 15 Oo. ng 58,000 na premyo na 58 times a day. Aha. Aba, Pakilala lang yung Bangko ng Masa para magamit ang Bangko Masa, V-Bank, V-Bank. para makatulong tayo sa ating bansa. Vegan Bangko Rural pala ito. Sa Amerika yon, yun ang bangko natin. Yung PH Yung PH. yung dito, PH. Dito, B-Bank. Yun naman yun. Digital bank. Ayos. Magkwento. Mula January 15, magpaparapol ako ng 58 times sa araw na yun. Araw-araw. Araw-araw, 58 times. Araw-araw may mananalo na 58,000. Matindi. Matindi, ha? Sa bagay, si Donald Trump nanalo dahil sa mga paraffol ni Elon Musk. Palagay ko, yung mga kababayan natin interesado dito sa mga raffle ninyo na to. Gab Chavit, kami ay makikibalita uli sa inyo at sana maging accessible po yung inyong cellphone. Uli po ang aming tagubilin sa inyo, ha. Hinay-hinay po sa Lechon Cebu, ha. Opo, ingat po kayo. Magandang umaga po. Sinasamanta ko lang yung ayuda dahil sa February bawal na. Oo nga pala. Yung Bangko ng Masa, kailangan, parang nagtitinda ka ng sabon, kailangan mo advertisement. Yun ang advertisement natin. Advertisement, tulong ko na rin sa tao. Correct, 58,000 at 58 times a day. Mananalong 58,000. Ayun. Magkano po bang mga ilalargan nyo dyan ang gagastusin nyo dito sa mga effort nyo na to? At ba't willing kayong gumastos na ganyan para po sa Senate seat? Makatulong sa ating kababayan, makatulong sa taong bayan at ipaalam na sila may bangko na, hindi na sila pupunta pa sa bangko. Na-download lang yung V-Bank, picturean nila sarili na may bank account na. Ayun. At may papasok ng load. Oo. Bagay yun. Opo. Thank you, Gab. Ingat kayo. Ingat sa biyahe. Opo. Thank you po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Si Governor Chavit Singson, senatorial candidate. Paano? Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Download mo na, kumbachero. Ito, dina-download ko na. Baka may 58 pesos ka na dyan. Ma-loadan tayo kaagad. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. RH number